Hindi maiaalis sa magkakapatid ang hindi pagkakasundo. Kagaya na lang ng magkapatid sa ina na sina Delia at Thea. Likas na kay Delia ang pagiging mahigpit sa mga kapatid. Hindi dahil sa gusto niya lang, kundi dahil sa pagmamahal niya sa mga ito. Ngunit magkaganon pa man ay hindi yon pansin ni Thea. Dahil para sa kanya ay walang karapatan ang ate niya sa kanyang buhay. Ngunit isang maling desisyon ang kanyang nagawa at wala siyang ibang malalapitan kundi ang ate niya na kapatid niya sa ina. Sa kanyang paghingi ng tulong sa kanyang ate, magdudulot yon ng isang kapahamakan sa kanilang bunsong kapatid. Kapahamakang magbibigay ng daan para ilabas ni Delia ang nakatago niyang kakayahan. Anong kakayahan kaya ang mayroon si Delia? Ano kaya ang gagawin ng dalaga sa nagsanhi ng kapahamakan ni Delo? Ano ang mga hakbang niya bilang ate? May makakapigil pa ba sa kanya kung sakaling maghiganti siya sa paraang hindi nakikita ng iba? Halina at sabay-sabay nating alamin ang totoong nangyari sa pamilya ni Delia na isang manggagamot na mangkukulam. Delia, apo! Nandito na ako! Hello po! Ang aga niyo po yata nagala ngayon. Gusto ko sanang makita kung paano maghanda ang apo ko sa ipinasa ko sa kanyang obligasyon. Si Lolo naman, hindi po obligasyon ang pinamana niyo sa akin. Ang pagtulong sa mga kabaryo natin ay isang karangalan para sa pamilya natin. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpapalaki sa'yo. Kumusta naman ang panggagamot mo? Hindi ka ba naman nanghihina? Nakakapagod po, pero ayos lang kasi masaya naman po ako sa ginagawa ko. Normal naman po ang manghina eh. Lalo na po kung ang mga ipinagagamot mga kakaiba. Katulad ng mga nabate, kinulam at kung ano-ano pa. Pero madali lang po sa akin ang mga normal na sakit. Nasa ganong pag-uusap sila nang dumating ang bunsong kapatid ni Delia na si Delo. Galing ito sa eskwelahan. Masayang-masaya itong lumapit sa dalawa at ipinakita ang daladalang supot na naglalaman ng turon. Magandang hapon sa aking pinakamamahal na ate at lolo. Nandito na si Super Delo, ang inyong lingkod. Naku, ikaw talagang bata ka. Magbihis ka na muna at samahan mo si Lolo na magmerienda. Maghahanda na muna ako para sa panggagamot ko mamaya. Yes, Captain. Bibilisan ko na magbihis at sasamahan ko magmerienda si Lolo. Tapos, ako na uli ang assistant mo. Hindi na hinintay ng binatilyo ang sasabihin pa ng kanyang nakatatandang kapatid. Dali-dali na siyang nagtatakbo papunta sa kanyang silid para magpalit ng pangbahay na damit. Ang dalawang naiwan naman sa sala ay natatawa at napapailing na lang sa binatilyo. Lumipas pa ang mga minuto at nasa kabilang kubo na si Delia. Ang lugar kung saan niya isinasagawa ang panggagamot na dati ring ginagamit ni Lolo Ado. Nang matapos ng magmerienda ang maglolo ay nagkanya-kanya na sila ng gawain. Si Lolo Ado ay naghanda ng para sa kanilang hapunan at si Delo naman ay kinuha na ang notebook na pinaglilistahan ng pangalan ng mga magpapagamot. Pagkakuha ay nilapitan niya muna ang nakatatandang kapatid. Ate, magpapapila na ako at kukunin ko na ang mga pangalan ng magpapagamot. Sige. Pagkatapos nito magsisimula na ako. Malapit na mag-alas 5 Baka gabihin na naman ako. Mukhang marami-rami sila ngayon. Bibilisan ko na pala para makasimula ka na. Lumipas pa ang mahigit 10 minuto bago nasimula ni Delia ang panggagamot. Bagamat marami ang nakapila, ay mga minor case lang naman ang pinapagamot ng mga ito. Kaya wala pang 1 oras ay may iilan na lang na natira. Isa na roon ang kanilang kapitbahay na may anak na kababalik lang nung 1 linggo galing abroad. Oh, Aling Linda! Anong nangyari kay Kuya Mando? Mukhang hindi normal ang sakit niya. Kailan pa po ba nagsimulang magkaganyan ang balat niya?
Sinabi lang ng ina ng nagpapagamot na 3 araw pa lang simula ng tubuan ng maraming bukol ang katawan ng binata. Maging ang lalamunan nito ay puno rin ng bukol, kaya naman hindi makapagsalita. Kaagad namang naintindihan ni Delia ang ibig sabihin ng ginang. Kaya ang una niyang ginawa ay tinawas ito sa pamamagitan ng kandila at papel. May dasal muna siyang inusal bago ipinadaan ang papel na blanco sa kandilang kanina pa nakasindi. Ilang saglit pa ay may nakita na ang dalaga na hugis sa papel. Naku, mukhang nakatuwaan siya ng duwende. Ganito po ang gawin niyo, Aling Linda. Mag-alay po kayo ng lollipop at isang 1.5 na coke sa nag-iisang punso sa likod bahay niyo. Bata pa dumali sa kanya at wala naman akong nakikitang galit sa duwende. Nakatuwaan lang talaga siya. Napakakinis naman kasi ni Kuya Mando pagdating. Baka hindi siya nakilala. Masaya naman ang ginang sa narinig. Sinabi nito na bibili sila kaagad para sa pag-uwi nila ay maialay na. Dahil sa tuwa ng ginang ay kaagad siyang naglagay ng 500 sa may altar ng dalaga. Pagkatapos nun ay tinanong niyang muli si Delia kung babalik pa ba sila. Pahinga ako bukas pero ako na lang po ang dadaan sa inyo pagkagaling ko sa palengke bukas ng umaga. Masayang umalis ang ginang kasama ang kanyang anak na mukhang nakahinga rin ng maluwag. Ang sunod naman niyang gagamutin ay isang dalagang dayo lang sa kanilang lugar. Tulala lang ito at parang nasa ibang mundo ang pag-iisip. Hindi pa man tuluyang nakakalapit ang dalaga sa kanya ay naamoy na kaagad niya ang matapang na amoy na parang tabako. Kaya nang mailapit na sa kanya ay kaagad niyang tiningnan ang 2 kamay nito at pinagdikit yun. Sabi ko na nga napusuan ng isang kapre ang kasama niyo. Pero huwag kayong mag-alala, madali lang ito. Pero pagkatapos ko siyang gamutin, kailangan niyo pa rin siyang bantayan ha. Huwag niyo hahayaan na mag-isa lang siya. Dapat kapag matutulog siya may ilaw. Bibigyan ko na rin kayo ng gagamitin niyo para mapausukan ang kwarto niya. Delo, iabot mo nga ang baon na nasa ilalim ng altar. Roger that, ate. Mabilis ang naging kilos ng binatilyo. Nang makuha na ang hinihingi ng nakatatandang kapatid, ay inabot na rin niya ang isa pang lalagyan na may mga tuyong dahon at mga buto na hindi niya alam kung ano. Pagkakuha ni Delia ng inaabot ni Delo, ay pinatakan niya ng kandila ang loob ng bao habang may inuusal na dasal. Pagkatapos ay sinindihan niya ang bungkos na mga halamang tuyo na nasa kanyang mga kamay at inilaglag yon sa loob ng bao. Nang umusok na, nagdasal na naman si Delia habang iniikutan ng dalaga habang pinasasayaw sa kanyang kamay ang bao na may tali. Ilang minuto rin yon bago natapos. Nang matapos na siya ay umupo siya sa harapan ng pasyente at saka ito mahinang sinampal sa noo. Balik. Okay na. Sa susunod, mas maging mapagmasid kayo. Hindi porkit hindi nyo nakikita ay hindi totoo. Oo nga pala, hindi makapit sa kanya ang kapre. Base sa nakita ko, madalas ninyong tuksuhin ng dalagang ito na kapre na lang at lamang lupa ang magkakagusto sa kanya. At narinig nga kayo. Sa susunod, huwag kayong magtawag kung ayaw ninyong maulit pa ito ha. Sabay-sabay na napakamot sa ulo ang mga kasama ng pasyente, maliban sa isang babae na nakaalalay dito. Nagpasalamat naman sa kanya ang mga dayuhan kahit pa nga pinangaralan niya. Pagkatapos nun ay sunod-sunod na niya ginamot ang iba pang natitira. Patapos na siya sa huli niyang pasyente nang makita niya ang pagdating ng kanyang ikalawang kapatid. Nangunot ang kanyang noo nang makitang bumaba ito sa motor na minamaneho ni Jimmy na isang siga at kilalang adik sa kanilang lugar. Kaya naman kaagad na niyang ginamot ang kanyang pasyente para makausap si Thea. Simpleng lagnat at sipon lang po ang sakit ng anak niyo, Mang Torio. Painumin niyo lang po siya ng katas ng malunggay na may halong katas ng oregano. Nagpasalamat lang ito sa kanya
Nahihiya pa ang may edad na lalaki na sinabi kay Delia na wala siyang pera kaya gulay na lang ang maibibigay nitong pambayad. Kayo talaga, Mang Toryo. Sabi ko naman po sa inyo, libre lang ang serbisyo ko. Hindi naman po ako naniningil. Ang sakin lang po ay makatulong sa mga kababaryo ko. Naiiyak naman na nagpasalamat muli ang lalaki at saka tumayo at inilagay sa paanan ng lamesa ng altar ang isang supot na naglalaman ng iba't ibang gulay. Matapos yon ay nagpaalam na rin ang mag-ama. Tapos na. Bunso, ikaw na muna ang bahalang magligpit. Kakausapin ko lang ang ate Thea mo. Oo, Ate Delia. Ate Delia, may gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Alam mo naman na ayoko naglilihim. Ano ba yon? Si Ate Thea at Kuya Jimmy, madalas kong makita sa school. Hatid sundo si ate ni Kuya Jimmy. Ano? Di ba kayo magkasabay na pumapasok? Oo, pero hanggang dyan lang sa kanto. Doon kasi lagi nag-aabang si Kuya Jimmy. Ganun ba? O sige, ikaw na muna ang bahala dito. Ang kaninang masayang aura ni Delia ay napalitan ng galit dahil sa nalaman. Hindi dahil sa ayaw niyang maging masaya o magkaroon ng nobyo ang kapatid, kundi dahil ang taong napili ni Thea ay isang taong hindi kailanman matatanggap ng dalaga. Para siyang sinilabang papel habang papasok sa kanilang bahay. Malalaki ang hakbang at malakas ang boses na sinisigaw ang pangalan ng kanyang kapatid. Sinalubong naman siya ng kanyang lolo na alam na ang maaaring mangyari. Thea! Thea! Apo, ano ba't sumisigaw ka? Ano bang nangyayari? Kakausapin ko lang po si Thea, lolo. Mukhang naglilihim na ang isang yan sa atin. Ano naman bang pakialam mo? Gabi na pero boses mo pa rin ang nangingibabaw sa buong baryo. Hindi ka ba nahihiya? Thea, gumalang ka naman sa ate mo. Lo, ako na po ang kakausap sa kanya. Maupo na lang po muna kayo sa sala. Matapos sabihin yon ay mabilis na nilapitan niya ang kapatid at marahas na hinila ito papasok sa kwarto niya. Nang maipasok na niya si Thea sa loob ng silid, ay isinara niya ang pinto at inilak yun. Akala mo ba hindi ko malalaman ang tungkol sa inyo ni Jimmy? Nag-iisip ka ba talaga? Pinag-aaral kita hindi para magpabola sa isang tambay at adik. Ano ka ba naman, Thea? Ano naman ngayon sa'yo? Bakit? Sinabi ko bang pag-aralin mo ko? Hindi ba ikaw lang naman na may gustong magtapos ako ng pag-aaral? Isa pa, sino ka ba para diktahan ako? Hindi kasi inay, kaya pabayaan mo ko. Ginagawa ko ang lahat para sa inyo ni Delo. Oo, hindi ako si inay. Pero hanggat nandito ka sa pamamahay ko, ako ang masusunod. Hindi ko alam kung ano ba ang kasalanan ko sa'yo. Simula pa noon, napakabigat na ng loob mo sa akin. Lahat naman ginawa ko na para magkaayos tayo. Ang drama mo. Parang hindi mo naman alam na sampid ka lang sa pamilya namin. Hindi ka naman anak ni Itay pero lagi siyang pabor sa'yo. Mabuti pa si Ate Delia mo, matalino, mabait, masunurin. Ikaw lagi ang bida para kay Itay. Puto ka lang naman sa buho. Pero mas anak pa ang trato niya sa'yo. Dahil mas naging anak ako sa kanya. Bakit ba lagi na lang sarili mo ang iniisip mo? Simula sa araw na to, aalis ka lang ng bahay kapag kasama mo si Delo. Uuwi ka rin na si Delo ang kasama mo. Kokontrahin sana yun ni Thea, pero marahas siyang hinila ni Delia palabas sa kwarto. Patulak pa na binitawan ni Delia ang kapatid. Pagkatapos nun ay pabagsak na sinira ng dalaga ang pinto at saka sumandal sa pintuan at umiyak. Naiwan namang nanggagalaiti sa galit si Thea sa labas ng kwarto. Habang si Delia na siyang nagsara ng pinto ay parang nanghihina. Naghalo na ang pagod at sakit ng mga binitawang salita ng kanyang kapatid sa ina na mahal niya. Napasandal ang dalaga sa pinto at parang kandilang nauupos.
Ano pa bang kulang? Inay, tatay, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kay Thea. Panginoon ko, bigyan niyo pa po sana ako ng lakas. Lakas para mas maintindihan ko ang kapatid ko. At lakas para maprotektahan sila. Ibinuhos ni Delia sa pag-iyak ang sakit na nararamdaman. Habang si Thea naman ay tinawag ng kanyang lolo na nakaupo sa kawayang sofa. Mabilis namang tumalima ang dalaga at tumabi sa kanyang lolo. Makikita ang lungkot sa mukha ng matandang dating manggagamot na si Lolo Ado. Apo, hindi ko maintindihan kung ano ba ang tunay na pinanggagalingan ng galit mo sa ate mo. Pero sana naman, malaman mo na kahit magkaiba kayo ng ama, magkapatid pa rin kayo. Mahal na mahal niya kayo ni Delo. Lo, sobrang higpit ni Ate Delia. Ang gusto niya lagi na lang siyang nasusunod. Paano naman po ang nararamdaman namin? Hindi nga po niya tinanong kung masaya ba kami sa mga desisyon niya para sa amin. Ginagawa niya ang alam niyang mas makabubuti para sa inyo. Hindi ko alam kung bakit hindi mo makita ang mga sakripisyo ng ate mo para lang mapuna ng obligasyong naiwan ng mga magulang niyo. Apo, hindi sa kinakampihan ko ang ate mo. Pero may utang kang paghingi ng tawad sa kanya. Pero Lo... Sige na. Tulungan mo na lang si Delo na maglinis sa kabilang kubo. Ihahanda ko ng hapunan. Malamang na gutom na kayo. Ayaw man sundin ni Thea ang kanyang lolo ay hindi rin siya kumontra. Lumabas na lang siya at tinungo ang kabilang kubo kung nasaan si Delo. Halos patapos na rin ito sa pagliligpit at paglilinis. Nakasimangot na pinanood na lang niya ang bunsong kapatid. Napansin naman yon ni Delo. Oh, Ate Thea, bakit nagkakandahaba-haba na naman ang nguso mo? Napagalitan ka ni Ate Delia, no? Ikaw naman kasi. Ewan ko sa'yo. Kahit ano namang sabihin ko mas kakampihan mo pa si ate. Malamang, tama naman kasi talaga siya. Pasaway ka kasi. Aba, talagang pinagkakampi-kampihan niyo pa ako Hoy, Delo, nakakalimutan mo yata na ako ang kapatid mong buo. Ate Thea, iisa lang ang nanay natin. Kaya kahit ano pang sabihin ng iba, ate ko pa rin si Ate Delia. Isa pa, napakaswerte natin at siya ang naging ate natin. Kahit pa nga, hindi niya totoong tatay si Itay. Magsama-sama kayo. Bibili na muna ako ng soft drinks. Matapos sabihin yon ay umalis na si Thea at tinungo ang tindahan na malapit lang sa kanila. Napapakamot na lang sa ulo si Delo sa inasta ng kanyang ate Thea. Bata pa lang sila ay ganito na lagi kasungit ang ikalawang ate. Mas minabuti na lang ni Delo na tapusin na ang ginagawa para matulungan niya ang kanyang lolo na maghanda ng hapunan. Ilang saglit pa ay natapos na siya. Kaya naman bumalik na ang binatilyo sa loob ng bahay nila. Inabutan naman niyang nakahanda na ang lamesa. Nagsasandok na lang ng ulam si Lolo Ado. Lo, ako na po dyan. Hindi na po. Kayang-kaya ko na to. Tawagin mo na lang Ate Delia mo sa kwarto niya. Opo. Ibinaba ni Delo sa sala ang mga lalagyang naglalaman ng mga halamang gamot ni Delia na siyang ginagamit niya sa panggagamot. Kasama na roon ang langis na siya mismo ang gumagawa. Pagkababa ng mga yon ay tinungo na niya ang harapan ng kwarto ng nakatatandang kapatid. Kumatok lang siya ng 3 beses sa pinto ay kaagad na sumagot si Delia. Sandali lang! Ate, kakain na tayo ng hapunan. Ititimpla na kita ng kape. Labas ka na Sige, susunod na ako. Pinahid muna ni Delia ang luha sa kanyang mukha at saka humarap sa salaming pabilog na nasa loob din ng kanyang kwarto.
Inayos niya ang kanyang sarili at naglagay na rin siya ng pulbos para maitago ng bahagya ang mga bakas ng luha sa kanyang mukha. Nang masiguradong okay na ay saka lang siya lumabas. Hindi na niya inabutan si Delo sa harap ng pinto niya. Ay, kaya ko to. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ko dapat sukuan si Thea. Kapatid ko siya at mahal ko pa rin siya. Ano kayang niluto ni Lolo ngayon na ulam? Naglakad na papuntang komedor ang dalaga na katabi lang ng kanilang sala. May kaliitan din ang kanilang bahay. Magkaganon man, may 3 silid yun at sinisigurado lagi ni Delia na malinis, maayos at maaliwalas ang loob ng bahay. Pagdating sa komedor ay inabutan niya na nakaupo na si Lolo Ado. Si Delo naman ay kakalapag lang ng tasa ng mainit na kape. Nangunot ang kanyang noo nang hindi makita sa hapag ang isa pang kapatid. Nasaan si Thea? Sabi niya kanina, bibili lang siya ng soft drinks. Puntahan ko na lang para makakain na tayo. Ganun ba? O sige, bilisan niyo ha. Tumangulang si Delo bago tinahak ang daan papunta sa tindahang malapit lang sa kanila. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit, ay nakita na niya roon ang kanyang ate Thea. Tatawagin niya sana ang pangalan nito, pero natigilan siya nang makita ang isang lalaki na yumakap sa likuran ng ikalawang ate. Kitang-kita pa niya kung paano humarot ang kanyang ate Thea. Hala, si Kuya Jimmy ba yun? Naku, patay. Yari na. Si Ate Thea talaga. Ginamit pang dahilan ng pagbili ng soft drinks. Ilang minuto rin na nakatayo lang siya sa isang pwesto. Nang hindi na makatiis ang binatilyong si Delo, ay nilapitan na niya si Thea na nakikipaglambingan kay Jimmy, na kilala namang tambay at adik sa kanilang lugar. Nang malapitan ng dalawa ay kaagad na hinanap ni Delo ang soft drinks na bibilhin dapat ni Thea. Ate, nasaan ang soft drinks? Kanina ka pa dapat nakabili ah. Kakain na tayo. Ito naman, napakwento lang ako. Ako nang bahala, babe. Anong soft drinks ba ang gusto mo, bata? Libre ko na. Ate Thea, bumili ka na at umuwi na tayo. Aba, iniisda ba ako, bata? Nalilitang ka ba sa akin? Ha? Gusto mong makatikim? Babe, royal na lang ang bilhin mo. Yun kasi ang gusto ko. Hayaan mo na ang kapatid ko. Pagod kasi yan sa pagtulong kay Ate Delia sa panggagamot. Pasalamat ka, bata, ha? Ingatan mo ang kapatid mong to. Baka mamaya, magaya sa baliw mong ate na kung ano-ano ang nakikita. Yumuko na lang si Delo sapagkat alam niyang kapag sumagot pa siya ay baka saktan lang siya ng lalaki. Habang si Thea naman ay hinila na si Jimmy para makabili na sila. Hanggang makabili na ang magkasintahan ay nakatayo at nakayuko pa rin si Delo. Nagtaas lang siya ng tingin nang tapikin siya ng kanyang ate Thea. Tara na, bunso. Babe, uuwi na kami ah. Kita na lang tayo ulit bukas. Sure, babe. Mag-iinom nga pala kami ng tropa. Sunduin na lang kita bukas. Matapos ang paalamanan ng dalawa ay saka palang naglakad pa uwi ang magkapatid. Habang nasa daan ay hindi napigilan ni Delo ang magkomento tungkol sa pakikipaglapit ni Thea kay Jimmy. Ate Thea, kayo na ba ni Kuya Jimmy? Di ba ang sabi mo noon, magkaibigan lang kayo at nangliligaw lang siya? Bakit babe na ang tawag niya sa'yo? Hindi ka man lang ba natatakot na baka mamaya saktan ka niya? Ang alam ko adik si Kuya Jimmy. Huwag mong sirain ang mood ko. Saka hindi naman ganon si Jimmy. Hindi nyo lang kasi siya totoong kilala kaya nyo siya hinuhusgahan. At hindi siya adik. Sabi lang nyo ng mga chismosang walang magawa sa buhay. Ang akin lang, Ate Thea, sana naman mag-ingat ka. Mabait lang sa'yo si Kuya Jimmy dahil gusto ka niya.
Paano na lang kung magsawa na siya sa'yo? Ikaw talaga? Nahawa ka na kay ate. Ang sama ng tingin niyo kay Jimmy. Hindi kailanman magsasawa sa akin yun, no? Ako pa ba? Ay, bahala ka nga. Bilisan mo na lang maglakad at naghihintay na sila lolo. Yun na nga ang ginawa ng magkapatid. Mabilis ang naging paghakbang nila. Ilang sandali pa, nakauwi na sila bit-bit ang isang bote ng 1.5 na Royal. Kaagad na umupo ang dalawa sa kanilang pwesto at nagsimula na ang pamilya na kumain. Sa araw-araw ay laging ganon ang nagiging routine nila sa bahay. Ang kaibahan lang ay hindi na masyadong pinupuna ni Delia ang mga kilos ni Thea. Ang ginawa na lang ng dalaga ay nagbibilin sa kanilang bunso na nag-iisang lalaki rin sa kanilang magkakapatid. Bunso, alam kong hindi mo obligasyong bantayan ang ate Thea mo, pero sana tingnan-tingnan mo siya. Maging superhero ka niya kung kinakailangan. Si Ate Delia naman, kahit hindi mo sabihin, babantayan ko kay parati ni Ate Thea. Aba, hindi na ako makakaharap ng bungangerang mabait, maalaga, mapagmahal at matulungin na Ate Delia. Hindi na rin ako makakaharap ng kasing moody, tigas ng ulo at kasing taray ni Ate Thea. Ikaw talaga. Baka mamaya marinig ka na naman ng ate Thea mo. Mayayari ka na naman dun. Joke lang naman. Pero, mahal na mahal ko kayong dalawa. Kahit ibang tatay namin, minahal at inaruga mo kami. Maraming salamat sa iyo, Ate Delia. Naku, talaga naman. Tama na ang drama natin. Tulungan mo na lang ako maggawa ng mga halamang gamot. Plano ko magbenta sa bayan bukas eh. Bakit? Hindi ka naman dati nagbebenta ng mga gamot ah. Kailangan ko makalikom ng pera para sa prom ni Ate Thea mo. Masaya namang tinulungan ng binatilyo ang kanyang nakatatandang kapatid. Maggagabi na rin nang matapos nila ang kanilang ginagawa. Nagulat pa nga si Lolo Ado sa dami nun. Nang gabing yun ay maagang natulog ang magkapatid. Dahil araw naman ng linggo bukas ay nagpresenta si Delo na sasama sa kanyang ate Delia. Kaya pareho silang maagang nagpahinga. Lingid sa kaalaman ni Delia ay kinuhang pagkakataon pala yun ni Thea para lumabas ng gabi na labis na ipinagbabawal ni Delia. Mabuti na lang at maagang natulog si ate. Hintayin mo lang ako, Jimmy. Sinipat pa ni Thea ang kanyang sarili sa salamin bago dahan-dahang lumabas sa kanyang silid. Sandaling nakiramdam siya bago tuluyang lumabas ng bahay. Nang makalabas na ay tuwang-tuwa na nagtatakbo ito hanggang sa may kanto. Doon ay inabutan niya si Jimmy na nag-aabang sa kanya. Pagkakita sa kanya ng nobyo ay kaagad naman itong bumusina. Natatarantang nilapitan niya ang nobyo at mahinang hinampas ang balikat ng lalaki. Babe naman, bumusina ka pa talaga. Alam mo naman tumakas lang ako kila ate. Siya nga pala, saan ba ang punta natin? Birthday ngayon ni Gino. Sakay na. Okay, hanggang 12 lang ako babe ha. Baka kasi magising si ate at malamang wala ako sa bahay. Ano ka? Cinderella? Sige na, halika na. Mabilis na sumakay si Thea sa motor ni Jimmy. Hindi niya alam na nakita pala siya kanina ni Delo na palabas, kaya siya sinundan nito. At kitang-kita ng binatilyo na nakipagkita ang dalaga sa nobyo nito. At para hindi siya mapansin ng dalawa habang nag-uusap, ay nagtago siya sa isang malapad na poste ng isang bakery. Dahil may kalayuan, ay hindi niya masyadong naririnig ang sinasabi ng kanyang ate. Pero dinig naman niya ang mga sinasabi ni Jimmy na parang walang pakialam kung may magising sa lakas ng boses niya.
Nang malaman kung saan ang punta ng kanyang ate Thea at ni Jimmy, ay hinintay niya lang na makaalis ang dalawa bago siya bumalik sa kanilang bahay. Pagbalik doon ay hinihingal pa siyang kumatok sa kwarto ng kanyang ate Delia. Ate! Ate Delia! Dahil mababaw lang matulog si Delia, kaagad siyang nagising sa malalakas na katok ng bunsong kapatid. Nagtatakang bumangon ang dalaga at tinungo ang kanyang pintuan. Binuksan niya yon at bumungad sa kanya ang binatilyong hinihingal habang nakahawak sa dalawa niyang tuhod. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagmarathon ka ba? Si Ate Thea! Si Ate Thea lumabas! Nakipagkita kay Kuya Jimmy! Ano? Pupunta sila sa birthday ni Kuya Gino. Nakalaya na si Gino? Di ba nakulong yun dahil nahulihan ng droga? Yun ang narinig ko, ate. Hindi ko alam. Magpapalit lang ako ng damit. Hintayin mo ako at puntahan natin. Nagmamadaling nagbihis si Delia. Nang matapos na ay takbo lakad ang ginawa nila ni Delo papunta sa bahay ng may kaarawan. Umabot din ng mahigit 20 minutos ang kanilang paglalakad bago narating ang kanilang patutunguhan. Sa labas pa lang ng bahay ng Gino na sinasabi ni Delo ay makikita na ang ilan sa kanilang mga kabaryo na mga kilala ring manginginom. May iba pa roon na naging pasyente na rin ni Delia. Hinihingal na inilibot ng dalaga ang kanyang paningin. Ilang sandali pa, natanawan na niya ang kanyang hinahanap. Para siyang sinilaban na tuyong dahon nang makita niyang nakakandong pa si Thea habang nakayapos sa leeg ni Jimmy. Ang mga kaharapan nito ay panay mga lalaki na kilalang mga siga at takaw gulo sa kanilang lugar. Dala ng galit ay hindi na nakapagpigil pa ang dalaga. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang pwesto ng kanyang kapatid na nakikipaglandian sa kanyang nobyo. Nang makalapit na, ay walang pagdadalawang isip na hinila niya ang braso ng kapatid kung kaya napatayo ito. Ate Delia! Ate! Delo! Anong ginagawa niyo rito? Umuwi na tayo. Hoy! Sino nagsabi sa'yo na pwede mong pauwi ng syota ko? Anong karapatan mo? Nakalimutan mo yatang wala ka sa teritoryo mo. Huwag kang magtapang-tapangan dito. Babe, tama na. Lubayan mo ang kapatid ko ha. Wala man ako sa teritoryo ko. May karapatan naman ako sa kapatid ko. Halika na, Thea. Ate, please. Nakakahiya. Nakakahiya? Ikaw ba hindi ka nahihiya sa inaarte mo? Sinong disenteng babae ang haharap sa inuman kasama ng mga lalaki? At nakakandong ka pa nga? Pinag-aaral kita hindi para sirain ang buhay mo sa isang tambay at walang pangarap sa buhay na lalaki. Pabayaan mo na lang ako. Dito ako masaya eh. Bakit ba hindi mo magawang maging masaya para sa akin? Baka naiinggit, babe. Dahil walang lalaking pumapatol sa kanya. Dahil na rin sa inis ay hindi nagdalawang isip si Delia na bigyan ng isang malakas na sampal ang lalaki. Gaganti sana ito sa kanya, ngunit mabilis na hinawakan ni Gino ang kaibigan. Pilit ding inaawat ng iba pa nilang kasama ang pagpupumiglas ni Jimmy na galit sa ginawang pagsampal ni Delia. Habang si Thea naman ay hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang nakatatandang kapatid. Gulat at galit ang nararamdaman ni Thea ng mga sandaling yon. Bakit ba napakapakialamera mo? Wala ka bang ibang misyon sa buhay mo kundi ang gawing miserable ang buhay ko? Lahat na lang na magpapasaya sa akin hindi mo matanggap. Wala kang kwentang ate. Mamatay ka na sana. Ate Thea, paano? Hindi na nakapagpigil pa si Delia at malakas na sinampal ang ikalawang kapatid. Habang wala namang tigil sa pagtulo ang kanyang luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi niya lubos maisip na gano'n nakalalim ang galit na meron sa puso ng kanyang kapatid.
habang si Thea naman ay nabigla sa sampal na ginawa sa kanya ni Delia. Simula pa nung bata sila ay hindi kailanman siya sinaktan nito ng pisikal. Hindi niya inakala na magagawa siyang sampalin nito ngayon at sa harap pa mismo ng maraming tao. Dala ng kahihiyan at galit ay nagtatakbo pa uwi si Thea. Si Delia naman ay tumingin muna ng masama kay Jimmy bago walang buhay na tinalikuran ng lalaki. Nakaalalay lang sa kanya ang nag-aalalang si Delo. Ate Delia, huwag mo sanang masyadong intindihin ang mga sinabi ni Ate Thea. Ayoko mawala ka. Hindi ko kaya. Ganit lang si Ate Thea kaya niya nasabi ang mga bagay na yun. Naiintindihan ko. Umuwi na tayo. Naging mabagal ang lakad ni Delo at Delia. Dinaig pa ng dalaga ang isang buhay na patay. Sinasabayan naman siya ng kapatid na lalaking nakahawak pa sa kanyang braso. Ang sana ay halos 20 minutos lang na paglalakad pa uwi ay umabot na ng mahigit 40 minutos. Nang marating nila ang harap ng bahay, kaagad na inutusan ni Delia ang bunsong kapatid na matulog na. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Ate, Ngunit bago pa man sumagot si Delo, ay mabilis nang pumasok sa loob ng kanilang bahay si Delia. Napakamot na lang sa ulo ang binatilyo sa inasta ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa buong buhay niya ay ngayon lang niya nakitang magkaganyan ang kanyang ate Delia. Kahit pa nga madalas nagkakasagutan ang dalawa. ay, nakakaawa naman si Ate Delia. Kailan ba makikita ni Ate Thea na sobrang mahal lang siya ni ate? Bakit ba napakabulag niya? Makapasok na nga. Sa pagpasok ni Delo, nakita niyang nakaluhod ang kanyang ate Delia sa harap ng kanilang altar sa bahay. May 2 kandila rin na nakasindi sa ibabaw ng altar. Kaya naman tahimik na lang siyang naglakad papasok sa kanyang kwarto. Dahan-dahan din niyang binuksan at sinara ang pintuan. Nang makapasok na siya sa kanyang silid, ay kaagad na humiga si Delo. Dala ng pagod sa maghapong paggawa ng halamang gamot at paglalakad ng araw na yon, ay kaagad na nakatulog ang binatilyo. Kinabukasan, sumama siya kay Delia sa bayan para magtinda. Ate, sigurado ka bang kaya mo? Magpahinga ka na lang kaya. Ako na lang ang magbebenta, kaya ko naman. Hindi pwede. Magsisimba ka pa, di ba? Huwag mo na ako masyadong isipin. Kaya ko na to. Sige na nga. Alam ko namang hindi kita mapipigilan eh. Tara na, nandyan na si Mang Kalo. Binuhat ni Delo ang ilang kahon na naglalaman ng mga bote ng gamot na ginawa nila at inilagay yon sa loob ng tricycle. Ngunit bago ipasok sa tricycle ay naunang pumasok sa loob si Delia, sakalang naipasok ni Delo ang mga kahon. Nang mailagay na lahat ay sumakay na rin sa likod ang binatilyo. Sa kanilang pag-alis ay may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanila. Lingid sa kaalaman nila ay masaya ang taong nagmamay-ari ng mga matang yon. Nang masigurado na nitong nakaalis na ang magkapatid, ay mabilis ang kanyang naging kilos. Bit-bit ang may kalakihang bag ay nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Ngunit nagulat siya nang sa pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang nagulat na matanda. Ay nako, anak na tinapa. Thea, bakit may dala kang bag? Lolo Ado, ang aga niyo naman pong nagpunta. Ang alam ko, aalis ngayon sila ate mo. Kaya naisipan ko maglinis ng kaunti dito. Nandito ka naman pala. Akala ko sasama ka magbenta ng mga gamot. Si Lolo naman, alam niyo naman po na wala akong hilig sa mga ganyan. Saan ba ang tungo mo? At may dala ka pang bag. Maglalayas ka ba? Nag-away na naman ba kayo ng ate mo? Kasi po, Lo,
Hindi pa man tapos ang sasabihin ni Thea ay bigla na lang may tumulak sa matandang nakatayo sa harap ng pinto. Dahil doon ay patagilid na bumagsak si Lolo Ado. Dala na rin ng katandaan ay wala siyang ibang nagawa kundi ang dumaing sa sakit ng kanyang balakang dahil sa pagkakabagsak. Jimmy! Babe! Bakit mo tinulak si Lolo Ado? Kanina pa ako naghihintay sa'yo sa may kanto. Ang init-init eh, kaya sinundo na kita. Ang laking harang kasi ng matandang yan eh. Alam ko na siya ang pumipigil sa iyong umalis. At hindi nga ako nagkamali. Aray ko! Ang balakang ko! Ano ka ba naman? Alam mo namang matanda na si Lolo eh. Lo, tulungan na po kita. Ngunit bago pa man malapitan ni Thea ang kanyang lolo, ay kaagad siyang hinila sa braso ni Jimmy. Kinuha ng lalaki ang bag sa kabilang kamay nito habang hawak naman ang isa pang kamay ng dalaga. Malalaki ang hakbang na inilalayo niya ang nobya sa matandang lalaki. Halos makaladkad na niya si Thea. Apo ko, Thea! Huwag kang umalis! Thea! Nagpupumiglas ito para sana matulungan ang matanda. Ngunit mahigpit ang hawak ng kanyang kasintahan sa braso niya. Mas higit ding malakas sa kanya si Jimmy. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang sumama na rito at iwan ang pobre niyang lolo. Nang marating nila ang nakaparadang motor ng lalaki, ay bigla na lang tumawa si Jimmy. Kawawang matanda. Akala ko pipigilan ka pa niya wala naman siyang magagawa. Mukhang tanga. Sumusobra ka na! Mabuting tao ang lolo ko. Bakit kailangan mo siyang ganunin? Nakakainis! Si Babe naman. Sige na nga, sorry na. Alam kong hindi ko dapat na ginawa yung kay Tanda. Pero natatakot ako na pigilan kanyang sumama sa akin. Alam mo namang, mahal na mahal kita, di ba? Huwag ka nang magtampo. Sobra naman kasi talaga ang ginawa mo sa lolo ko. Alam mo namang mahina na siya. Paano kung nabalian pala siya ng buto? Paano na lang kung nagkamali siya ng bagsak at nabagok? Naisip mo ba yun? Sorry na nga. Hindi na mauulit. Mamaya sabihin mo sa akin ang lahat ng gusto mo. At ibibigay ko. Pero sa ngayon, kailangan na nating umalis. Halika na. Sakay ka na. Parang tuta naman na sumunod ang dalaga sa kanyang nobyo. Sakay ng motor ay umalis ang magkasintahan. Habang sina Delia at Delio na walang kamalay-malay ay nagbababa na ng kanilang mga ititinda sa talipapa ng bayan. Nang maibaba na ang lahat ay doon lang napansin ni Delia na naiwanan pala niya ang kanyang rosaryo na kahit noong bata pa siya ay lagi niyang dala. Kaya naman nagpaalam muna siya sa kapatid para balikan yon. Ay naku naman, Delo, maiwan ka na muna dito. Ikaw na muna ang magbantay. Babalik lang ako saglit sa bahay. Ha? Bakit ate? May naiwan ka pa? Yung rosaryo ko, hindi ako mapalagay kapag wala yun. Sige ate. Ako nang bahala. Mabuti na lang pala nandito pa si Mang Kalo. Kaya nga O sige na, para makabalik din ako agad. Muli ay sumakay ng tricycle si Delia at bumiyahe pabalik sa kanilang bahay. Hindi niya rin mawari sa kanyang sarili pero may kaba siyang nararamdaman. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa harap ng bahay nila. Nangunot ang kanyang noo nang makitang nakabukas lang ang pinto ng bahay na sa pagkakaalala niya ay isinara naman nila bago umalis. Nagmamadali na bumaba siya sa tricycle at nagtatakbo papasok sa bahay. Nadatnan niyang nakaupo ng pabaluktot ang kanilang lolo Ado sa sofa na kawayan at nakahawak pa sa kanyang likod banda sa balakang. Kayo lang po pala, Lolo. Ano pong nangyari sa inyo?
Pahingi nga ako ng langis mo, Apo. Sige po, sandali lang. Nagmamadali si Delia na lumapit sa kanyang altar. Mula sa likod ng isa sa mga santo ay kinuha niya ang isang bote na naglalaman ng langis. Nang makuha na yon ay dali-dali siyang bumalik sa sala at nilapitan ang kanyang lolo na panay ang haplos sa balakang. Ako na po, Lo. Ano po bang nangyari? Nagpunta kanina dito si Jimmy. Si Jimmy? Ano naman pong ginawa niya rito? Sumama na sa kanya si Thea. Ano po? Bakit hindi niyo po sinabi kaagad? Hindi ito maaari. Dito ka lang po muna, Lo. Kailangan ko sunduin ang pasaway na bata na yon. Nagmamadaling tumayo si Delia. Lakad takbo na pinuntahan niya ang bahay nila Jimmy. Hindi siya nagpaawat kahit pangapanay ang tawag sa kanya ni Lolo Ado. Para siyang walang naririnig. Ang gusto lang niya ay puntahan ang kapatid at iuwi ito. Hindi pa man siya nakakarating sa kanyang pupuntahan ay nakita na niya ang kanyang kapatid kasama si Jimmy habang naglalampungan sa harap ng isang tindahan kung saan ay may mga nag-iinuman. Galit na lumapit siya sa mga ito. Nang makalapit na siya ay walang salitang hinila niya ang kanyang kapatid. Sa gulat naman ni Thea ay parang hindi pa nito nauunawaan ang nangyayari. Natauhan na lang siya nang may isa pang humila sa kanya pabalik. Kaya nang sandaling yun lang siya nagpipiglas sa pagkakahawak ni Delia. Ano na naman ba ang drama mo? Bakit ba palagi ka na lang nanggugulo? Akala ko ba manggagamot ka? Bakit hindi ka na lang bumalik sa inyo at manggamot ka ng mga tangang tao na naniniwala sa mga multo at engkanto? Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Bitawan mo ang kapatid ko at uuwi na kami. Hindi! Ayoko! Ayoko nang umuwi sa inyo! Paano ang pag-aaral mo? Paano na ang mga pangarap mo? Thea, nakikiusap ako sa'yo. Umuwi na tayo. Ate, sorry. Pero magsasama na kami ni Jimmy. Alam ko na kahit anong gawin kong pagre-rebelde, hindi mo siya matatanggap. Mahal na mahal ko po siya. Oh, narinig mo naman di ba? Hindi siya sasama sa'yo. Sa akin na siya uuwi. Ako na ang pinili niya. Kaya makakaalis ka na. Peste kang babae ka. Hindi na ba talaga kami mahalaga sa'yo? Si Delo, si Lolo, kahit hindi na ako. Umiiyak na kumapit lang si Thea sa kanyang nobyo. Iniwas din nito ang kanyang tingin sa nakatatandang kapatid. Naintindihan naman ni Delia ang nais nitong iparating. Kaya malungkot na tumalikod na lang si Delia at mabibigat ang paang humakbang pabalik sa kanilang bahay. Habang nasa daan ay para siyang wala sa sarili. Umiiyak habang naglalakad na tila ba nakalutang. Ano bang pagkukulang ko? Inay, Itay, sorry. Hindi ko na magawang protektahan si Thea. Ayoko na siyang mas masaktan pa. Sa palagay ko, kailangan ko na siyang palayain. Dahil wala sa sarili, ay nandyang kamunti ka na siyang mabangga. Pero patuloy lang siya sa paglalakad. Wala siyang ibang gusto kundi ang makauwi na. Lumipas pa ang ilang minuto ay narating na niya ang kanilang bahay. Nasa harap ng pinto ang kanilang lolo na nagkakanda haba-haba na ang leeg sa pag-aabang sa kanyang pagbabalik. Nang makita siya nito ay kaagad siyang sinalubong. Nang makita ni Delia si Lolo Ado ay hindi niya mapigilang humagulgol at tumakbo pasalubong dito. Lolo! Lo, ayaw nang umuwi ni Thea. Apo ko, hayaan mo na. Hayaan mo na siya. Hindi niya sana pagsisihan ang kanyang desisyon. Tumahan ka na, apo ko. Tandaan mo,
na nandito pa si Delo. Hindi pa katapusan ng mundo. Hindi mo hawak ang kanilang buhay. Alam ko ang gusto mo lang ay magkaroon sila ng maganda at maayos na kinabukasan. Pero apo, hindi mo sila pwedeng diktahan sa mga desisyon nila. Lo, alam mo pong hindi ko sila dinidiktahan. Pero hindi ko rin naman po sila hinahayaang magdesisyon ng mali. Kasalanan ko to. Ako ang dahilan kung bakit nagkakaganon si Thea. Hindi mo kasalanan. Alam kong sobrang mahal mo lang sila, apo. Halina muna sa loob. Pumasok na tayo. Inakay ni Lolo Ado ang kanyang apo papasok sa loob ng bahay. Pagpasok ng bahay ay pinaupo siya ng matanda sa sufang kawayan bago siya tumabi sa apo. Yumakap si Delia sa kanyang lolo at mas lalong humagulgol. Habang si Delo naman ay nagtataka kung bakit hindi pa rin nakakabalik ang kanyang ate Delia. Kaya naman tinawagan niya ito pero hindi ito sumasagot. Kaya naisipan niyang tawagan si Thea sa pag-aakalang nasa bahay lang ito. Nakadalawang ring lang ay sumagot naman ang kanyang tinatawagan. Ate Thea, nakauwi na ba dyan si Ate Delia? Delo, ano kasi? Sino ba yan, babe? Akin na nga. Babe naman, ano ba? Sandali lang. Hello? Huwag ka na nga tatawag pa kay Thea. Kuya Jimmy, nasaan si ate? Wala kang pakialam. Huwag ka nang tumawag dito. Magsama kayo ng baliw mong Ate Delia. Tantanan nyo kami. Ako ang pinili ni Thea. Kaya wala na kayong magagawa. Matapos sabihin niyo ni Jimmy, ay kaagad niyang ibinaba ang tawag. Hindi man lang nakasagot ang binatilyo rito. Dahil hindi pa niya naiintindihan ng lubusan ang ibig nitong sabihin. Ilang minuto rin na parang loading lang ang utak ng binatilyo. Nang mapagtanto niya ang ibig sabihin ng nobyo ni Thea, ay nagmamadali siyang magligpit ng kanilang mga panindang gamot. Pagkatapos maiayos ang lahat ay nagmamadali siyang umuwi. Lumipas pa ang halos isang oras. Tahimik ang bahay nang dumating si Delo sa kanila. Kaya mas lalo siyang kinabahan. Nagmamadaling pumasok siya sa loob ng bahay. Dinatnan niyang nakahiga at natutulog ang nakatatandang kapatid sa sofa na kawayan. Habang si Lolo Ado naman ay nasa kusina, natanaw mula sa pinto. Ibinaba ng binatilyo ang mga dala niyang kahon at saka dumiretso sa lolo nila para magmano. Lo, ano po ang nangyari kay ate? Sinubukang sunduin ang pasaway niyong kapatid sa bahay ng nobyo. Ayun, umuwi ng luhaan. Hindi ko alam kung ano ang buong nangyari. Umuwi na lang siya ditong umiiyak at sinasabing ayaw nang umuwi dito ni Thea. Ano ba naman si Ate Thea? Wala nang mahalaga sa kanya kung hindi ang boyfriend niya. Kawawa naman si ate. Hindi ba naman po siya sinaktan? Mukhang hindi naman. Pero masama ang loob niya. Sinisisi niya ang sarili niya. Apo, sa palagay ko, magiging mahirap sa atin ang mga susunod na araw. Kaya dito na muna ako. Hindi ko kayo pababayaan ng ate mo. Salamat po, Lo. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo palagi. Alam mo, Apo, sa palagay ko, hindi na muna makakapanggamot ang ate mo. Kilala ko siya. At alam kong sobrang dadamdamin niya ang pag-alis ng ate Thea mo. Hindi nga sila nagkamali ng akala, sapagkat matapos ang araw na yon ay lagi nang tulala si Delia. Kung hindi siya tatanungin, ay lagi lang siyang nakatanaw sa may bintana. Hindi na rin siya nagdadasal at nanggagamot.
Kaya sa tuwing uuwi si Delo ay lagi niyang inaaliw ang kanyang ate Delia. Ngumingiti naman ito kahit matipid lang. Lumipas pa ang ilang buwan at bakasyon na sa eskwela si Delo, pero ganun pa rin si Delia. Ngunit isang gabi ng Biyernes, sobrang lakas ng ulan at hangin dahil sa paparating na bagyo. Nasa sala silang tatlo ng mga oras na yon at naghahanda kung sakaling sumalakay ang malakas na bagyo. Panay pa ang pagpapatawa ni Delo na umaarteng clown. Nahinto lang yon nang makarinig sila ng tatlong malalakas na pagkatok. Nagpresenta si Delo na siya na lang ang magbubukas. Ako na po magbubukas. O sige. Patalon-talon pa na parang bata si Delo habang palapit sa pinto, habang may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit nabura yon nang buksan niya ang pinto at tumambad sa kanyang harapan si Thea na basang-basa ng ulan. Mababakas din ang mga pasa at sugat nito sa buong katawan. Kaya naman kaagad niyang pinapasok ang kanyang ikalawang ate. Ate Thea, anong nangyari sa'yo? Thea? Umuwi na si Thea? Halos magkandadapa-dapa pa si Delia sa paglapit sa pintuan nila para makita kung talagang umuwi ang kanyang isang kapatid. Balak sana niyang salubungin ito ng isang yakap, pero nang makita niya ang itsura nito ay para siyang kinapos ng hininga. Puno ng pasa at sugat ang buong katawan nito at mukha. Namamagari ng labi nito at kaliwang mata na may black eye pa. Umiiyak na nilapitan niya ito at doon lang niya napagtantong nakahawak ito sa may bandang tiyan niya. Thea, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa ng hayop na yun sa'yo? Ate, sorry. Sorry po. Hindi po ako nakinig sa'yo. Tama ka po, ate. Adik siya at ako ang lagi niyang pinaglalabasan ng amats niya. Lalo na kapag hindi ko siya pinagbibigyan sa kama. Ate! Hayop! Hayop siya! Papatayin ko siya! Apo, hindi yan tama. Hayaan mo na ang karma ang magparusa sa kanya. Ang mabuti pa, paupuin niyo na muna si Thea. Delo, kuhanan mo ng pamalit na damit ang ate mo. Opo. Mabilis namang tumalima si Delo, habang si Delia ay inaalalayan na maupo ang kanyang kapatid na babae sa upuan sa sala. Nang makaupo na sila ay panay ang hingi ng tawad ni Thea sa kanyang nakatatandang kapatid at lolo. At dahil mahal na mahal nila ang dalaga, mas pinagtuunan nila ng atensyon ang mga sugat nito. Huwag mo nang isipin yun. Sandali lang at kukuha ko ng gamot. Ako ang may gawa nun kaya alam kong epektibo. Salamat po, ate. Nang makabalik na si Delo, ay pinagbihis na muna nila si Thea. Pagkatapos magpalit ng damit ay saka naman siya ginamot ni Delia. Habang ginagawa nila yon, ay ikinuwento ni Thea ang naging buhay niya sa piling ni Jimmy. Sinabi rin nito na natatakot siya sa maaaring gawin ng nobyo pag nalamang tumakas siya. Natatakot po ako, Ate Delia. Kilala ko si Jimmy. Alam kong hindi niya papalagpasin ang pagtakas ko sa kanya. Ayokong mapahama kayo. Pero wala naman po akong ibang matatakbuhan. Ang mabuti pa lumuwas muna kayo sa Maynila. Biyahe na kayo mamayang madaling araw. Hindi ka sasama. Bakit? Ate, sumama ka na lang. Natatakot ako na baka saktan ka niya. May kailangan lang akong ayusin muna rito. Susunod din ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako masasaktan. Bawal kang ma-stress. Baka makaapekto sa pagbubuntis mo. Alam mo na po. Nakangiting tumangu-tango si Delia. Habang nangunot naman ang noo ni Lolo Ado. Sapagkat nararamdaman niyang may gagawin itong isang bagay na hindi maganda. Magkaganon pa man ay ipinagkibit balikat na lang niya. Lumipas ang mga oras.
Nakahanda na ang gamit ng tatlo. Nang sumapit na ang 2:00 ng madaling araw, ay tahimik na nagtungo sina Thea, Delo at Lolo Ado sa labas. Habang si Delia naman ay kinuha ang itim na belo ng kanyang namayapang lola. Ngunit bago gamitin yon ay taimtim muna siyang nagdasal at humingi ng tawad sa Diyos sa kanyang gagawin. Alam ko pong mali ang gagawin ko. Ngayon pa lang po ay humihingi na ako ng tawad sa aking gagawin. Patawad po. Matapos magdasal ay pinatay niya ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Tanging ang naiwan na lang na nagbibigay liwanag ay ang mga nakasinding kandila. Pagkatapos ay kinuha niya ang itim na belo at larawan ni Jimmy. Nang makuha niya yon ay nagpakawala muna siya ng isang malalim na buntong hininga bago isinuot ang itim na belo. Inilagay niya sa harap ng mga kandilang nakasindi ang larawan ni Jimmy. Nang magawa na niya yon ay dumapa siya sa sahig habang umuusal ng Latin na mga salita. Habang si Jimmy naman ay nagmamasid sa 3 tao na nakita niya kanina lang habang papunta sana siya sa bahay ng nobya. Ang kapal ng mukha mong takasan ako, ha? May bala ka pang lumayo. Akala mo hindi kita mahuhuli. Pwes, nagkakamali ka. Kung iiwan mo rin lang ako, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Matapos sabihin yon, ibinato niya ang kanyang sigarilyo at mabilis na nilapitan ng 3 na nag-aabang sa pagdaan ng bus papuntang Maynila. Inilabas din niya ang isang matalas na kutsilyo na nakasuksok sa belt ng kanyang suot na shorts. Dahil nakatalikod ang 3 sa kanya ay walang kahirap-hirap na nalapitan niya ang mga ito. Uundayan na sana niya ng saksak ang nobya. Pero maagap si Delo at walang pag-aalinlangang iniharang ang sarili sa buntis na kapatid. Ate Thea, ilag! Oh! Delo! Tulong! Tulungan niyo kami! Dahil sa lakas ng sigaw ni Lolo Ado, ay may mangilan-ngilang lumabas at sumilip sa kani-kanilang bahay. Dahil doon ay nagmamadaling nagtatakbo si Jimmy palayo. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, ay bigla na lang siyang nakakita ng isang babaeng nakabelong itim. Sinubukan niyang takasan ito, ngunit kahit saan siya magtungo ay nakikita niya ang babae. Sa labis na takot, pumasok siya sa isang bahay kubo na walang nakatira. Nang akala niyang natakasan na niya ang babaeng nakabelo, ay tumawa siya ng malakas at nagmura pa. Si Raulo! Akala mo mahuhuli mo ako? Ang tanga mo! Mas mabilis pa rin ako sa'yo! Ngunit naputol ang kanyang pagtawa nang makarinig siya ng malakas na tawa ng babae mula sa kanyang likuran. Dala ng takot ay nagmamadaling lumabas siya at nagtatakbo pa uwi sa bahay niya na hindi naman kalayuan doon. Habang sa bahay naman nila Delia ay naantala ang kanyang ginagawa dahil sa malalakas na katok sa may pintuan. Sino naman ang pupunta sa akin ng ganitong oras? Bumalik kaya sila Delo? Mabigat man sa loob ay hininto niya muna ang kanyang ginagawa at itinago ang belo at larawan sa ilalim ng altar. Pinatay din niya ang mga kandila. Nang masiguradong wala nang makikitang kakaiba sa bahay nila, ay sakalang niya tinungo ang pinto at binuksan ito. Bumungad sa kanyang harapan ang kanilang kapitan. Sinabi nito na nasaksak si Delo at isinugod sa ospital. Malala di umano ang lagay ng binatilyo. Nagulantang ang dalaga sa balitang yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Sino pong sumaksak? Wala namang kaaway ang kapatid kong yun ah. Mas lalo siyang nakaramdam ng galit nang sabihin ng kapitan na si Jimmy ang salarin at tumawag na ito ng pulis para hulihin ang binata.
Nang makaalis na ang kapitan ay muling ipinagpatuloy ni Delia ang kanyang ginagawang pangungulam kay Jimmy. Wala sana akong balak na patayin ka, pero sinagad mo na talaga ako. Kaya humanda ka. Pagbabayarin kita! Muli ay ipinagpatuloy ni Delia ang naputol niyang ginagawa, habang si Jimmy naman ay nasa loob na ng kanyang bahay. Pasilip-silip pa ito sa bintana para tignan kung nasundan ba siya ng babaeng nakabelo. Makakahinga na sana siya ng maluwag kung hindi lang niya nakita ang mga pulis na paparating. Nagmamadali siyang nagtungo sa isang pinto papunta sa likod bahay. Mula roon ay tumakas siya at tumakbo papunta sa bukid. Habang tumatakas ay may nakita siyang itak na nakatarak pa sa isang puno. Kinuha niya yon. Kapag siniswerte ka nga naman, oh. Mukhang binibigyan niyo talaga ako ng pagkakataon na makalaban, ha? Naputol ang kanyang pagtawa nang bigla na lang lumitaw muli ang babaeng nakabelo. Papalapit ito ng papalapit sa kanya. Kaya naman iwinasiwas niya ang itak na nakuha. Sa kakawasiwas niya ay aksidenteng tinamaan niya ang isang mababang poste na may mga kordon ng kuryente. Hindi pa siya nakontento at muli niyang pinatamaan ang poste sa pag-aakalang ang babaeng nakabelo yun. Akala mo, ha? Huli ka ngayon. Mamamatay ka na! Ngunit sa kanyang paghampas ay kasunod nun ang kanyang pangingisay. Dahil ang tinamaan na pala niya ay ang mga lumaylay na kordon ng kuryente. Kahit nang bumagsak na siya ay nagkikisay pa rin siya dahil ang isa sa kordon ay pumulupot sa kanyang leeg. Habang sa bahay naman nila Delia ay nagtanggal na siya ng itim na belo. Nilinis niya muna ang kanyang mga ginamit at naghanda bago tumungo sa ospital na pinagdalhan sa kanyang kapatid. Tama lang sa'yo yan. Ito ang tandaan mo, Jimmy. Kung sa impyerno ka man mapunta, ikaw ang nagtulak sa akin na tapusin na ang peste mong buhay. Matapos ang gabing yon, ay naging maayos na ang lagay ni Delo. Nagkasundo na rin sina Thea at Delia. Naging masaya na rin sa wakas ang kanilang pamilya. Habang si Lolo Ado naman ay masinsinang kinausap ang apong manggagamot. Nangako naman ito sa kanya na babalik sa bundok at magpepenitensya sa kasalanang nagawa. Nang sa ganon ay makabalik siya sa panggagamot. Katulad nga ng kasabihan ng iba na sa oras ng kagipitan ay walang ibang tatanggap sa atin kundi ang mga taong tunay at wagas na nagmamahal sa atin. At iyon ay ang ating pamilya. Bilang isang kapatid, walang masama kung makikinig tayo sa mga taong totoong may malasakit sa atin. Hindi porket mabait at napapasunod natin sa umpisa ay hanggang dulo na yon. Laging tandaan na minsan napapahamak tayo sa mga mali nating desisyon sa buhay at pagpili ng taong mamahalin. Kaya kilalanin nating mabuti ang mga taong ating sinasamahan. Shout out sa ilan sa mga masusugid nating tagapakinig. Maura 620, Maria Luisa Gonzales, Marilu Credo, Nancy Mendoza, Queen Dagani, Ellen Kiano, Leonisa Cobo, Dorang OFW ng Taiwan, Terry Ferrer, Larnie Azurin, Cherry Mukbang ASMR, Frin Beckworld, Zach Santos, at Gimbal Horror Stories. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig.